Alam niyo ba na si Bitcoin ay muling sumabog sa presyo at ngayon ay nasa itaas na ng $119,000? Oo, tama po ang narinig ninyo. Nag-set si Bitcoin ng panibagong all-time high at maraming crypto investors ngayon ang napapasigaw sa saya. Pero bakit nga ba biglang umakyat ang presyo ni Bitcoin ngayong araw? Ano ang dahilan sa likod ng pagtaas na ito at ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong kwento ng mabilis na pagtaas ni Bitcoin. Alamin din natin ang papel ni Ginoong Michael Saylor, ang tinatawag na Crypto Week, at kung paano ang mga bagong batas sa Amerika ay nakakaapekto sa galaw ng market. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ngayong linggo ay biglang umangat si Bitcoin at tumama sa bagong all-time high na $119,292. Ito ay nangyari sa loob lamang ng isang araw kahit mababa ang kabuuang trading volume. Ayon sa CoinMarketCap, halos 3% ang tinaas nito sa loob ng 24 oras. Sa isang linggo, umakyat na ito ng halos 9.65% at sa loob lamang ng isang buwan ay 13.28% ang itinaas ni Bitcoin. Kahit sinasabi ng ilang eksperto na baka magkaroon ng correction or pagbaba, tuloy pa rin ang pag-akyat niya. Kasabay nito, sumabay na rin ang ibang crypto. Si Ethereum ay tumama sa higit $3,000 habang si Cardano at si XRP ay parehong nagkaroon ng 6% gain sa loob lamang ng 24 oras. Isang malaking trigger ng pagtaas ng presyo ni Bitcoin ay ang hint na ibinigay ni Ginoong Michael Saylor. Siya ay kilala bilang isang malaking Bitcoin supporter at siya rin ang CEO ng Strategy. Ibinahagi niya ang isang chart na nagpapakita ng mga nakaraang pagbili ng Bitcoin ng kanilang kumpanya at ito ay tila naging senyales na bibili ulit sila ng marami. Sa loob ng 12 weeks, tumigil muna ang Strategy sa pagbili pero ngayon ay mukhang babalik sila sa pag-accumulate. Dahil dito, maraming traders ang nag-follow the lead at nagsimulang bumili na nagdulot ng biglang pagtaas ng demand. Ang mga kumpanyang may hawak ng malaking halaga ng Bitcoin ay tinatawag na Bitcoin Treasury Companies at sila po ay nagsimula ulit sa pag-ipon ng Bitcoin. Kasama na dito ang strategy ni Ginoong Michael Saylor. Ang ganitong galaw ay karaniwang nagpapakita na may tiwala sila sa long-term value ni Bitcoin at ito po ay nagbibigay ng confidence sa mga retail investors tulad natin. Dahil dito, kahit bumababa ang daily trading volume, umaakyat pa rin si Bitcoin dahil lumalakas ang demand mula sa malalaking kumpanya. Isa pang factor na tumulak kay Bitcoin pataas ay ang Trump tariff. Dahil dito, nagkaroon ng macroeconomic uncertainty o hindi kasiguraduhan sa ekonomiya. Ang mga ganitong pangyayari ay kadalasang nagtutulak sa mga tao na maghanap ng hedge o alternatibong asset at si Bitcoin ang pangunahing choice dito. Ibig sabihin, kapag hindi po kampante ang mga tao sa fiat currency o sa stock market, lilipat sila kay Bitcoin bilang store of value o parang digital gold. Ngayong July 14 hanggang 18 ay tinaguri ang Crypto Week ng House Committee on Financial Services sa Amerika. Sa linggong ito, pag-uusapan at didesisyonan ang mga importanteng batas para sa industriya ng crypto tulad po ng Genius Act, Clarity Act at saka Anti-CBDC Surveillance State Act. Ang mga panukalang batas na ito ay may layuning gawing mas malinaw at ligtas ang paggamit ng cryptocurrency sa Amerika. Kaya maraming investors ang umaasang makakatulong ito sa paglago ng crypto market globally. At syempre, pati tayo sa Pilipinas ay naaapektuhan din.
Bukod po sa Crypto Week, may inaabangan ding economic data sa Amerika na maaaring magresulta sa pagputol ng interest rate ng Federal Reserve. Kapag bumaba po ang interest rate, mas gumagaan ang pag-utang at lumalakas ang market activity. At dahil dito, maraming investors ang pumupunta kay Bitcoin para mag-invest ng mas malaki. Kaya habang umaasa ang mga tao na bababa ang interest rates, unti-unti silang naglalagay ng pondo sa crypto at si Bitcoin ang unang-unang nakikinabang. Para po sa atin bilang mga Pinoy na nasa crypto space, ang pagtaas ni Bitcoin sa bagong ATH ay isa pong golden opportunity. Una, kung ikaw ay nakabili ng Bitcoin noong mas mababa pa ang presyo, panalo ka ngayon. Pero para po sa mga bago pa lamang papasok, kailangang maging maingat dahil pwedeng may correction din na mangyari. Ang mahalaga ay alam natin ang timing at may clear strategy po tayo. Kung long-term holder po tayo, magandang balita ito dahil lumalakas po ang kumpiyansa ng mga malalaking kumpanya kay Bitcoin. Kung trader ka naman, maging alerto po sa volatility dahil mabilis din ang galawan kapag ganito kataas ang hype. Sa aking palagay, ang pag-akyat po ni Bitcoin ngayong linggo ay hindi simpleng hype lamang. Ito po ay resulta ng pinagsama-samang factors kung saan ay ang institutional interest, regulations, economic shift at malalaking personalities tulad ni Ginoong Michael Saylor. Nakakatuwang makita na si Bitcoin ay patuloy na lumalaban at nagpapakita ng resilience. Pero huwag natin kalimutan na ang crypto ay volatile pa rin. Kaya ang pinaka-importante po sa lahat ay education, risk management at saka long-term thinking. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.